Mga alien, ito na yung babaycheck natin ngayon. Si Java Vesubio. Medyo naragto sa akin to siguro mga 1 month ago. So tignan natin kung ano yung meron sa kanya. So simula tayo sa kanyang frame. Yung frame na ginamit dito is carbon Lodi. Ayan, hindi natin ito masyadong pipitikin ng malakas-lakas. Ganyan lang, oh. Himas na. Yung ginamit dito material is a T700 carbon. Yung mga decals niya, napakasimpleng design sa top tube. Nandito yung Java Vesubio. And nandito yung logo ni Cobra ng G.I. Joe. Ayan. And may Avengers din pala dito. Ayan, halo-halo pala to. May G.I. Joe na, may Avengers pa. And nandito yung warning. Ayan. Unahin mo daw yung kaliwa. So unahin mo yung kaliwa bago yung kanan, tama ba? Right pala. Hahampasin kita, ha? Unahin mo yung right. Kasi pag inuna mo yung kaliwa, pwede ka mag 360 dyan. Yung unang 360 ng buhay mo is mangyayari na sa'yo. Uy! Uy! Pag inuna mo yung kaliwa na mabilisan. Yung head tube nito malamang sa malamang isa tapered na rin to. Nandito yung logo ni Cobra ng G.I. Joe. And nakalagay dito Extreme Drivetrain. So Extreme Drivetrain daw siya. Hindi ko magas kung ano yung extreme dyan, mga alien. Yung lagay niya na ulo, syempre dalawa. Usual na yan sa mga ganitong bike. And ito is meron na rin itong UCI. Ayan, UCI approved na rin ito, mga alien. Ito yung ginagamit sa Tour de France or Tour de Planet. Meron din ditong logo ng Java. And yung size ng binabike check natin, nandito yung sizes niya. Ayan, sa 51. So pang matangkad to, mga alien. So kung medyo matangkad kayo, pwede sa inyo, mga alien, si Java Vesubio. Dito sa kanya, mga alien, wala siyang memory special day dito, Huwag niyong hanapin sa akin ng ano nito, dahil ito sobrang kinis na to. Normal sa mga carbon, mga alien. Yung ICR nga pala niya, kung mapapansin nyo, walang mga butas, di ba? Ayan. Wala kayong makikita dyan na bakas ng ICR or butas, dahil yung mga kable nito is naka-internal na lahat. Yung kable niya, mga alien, sa dumaan sa kanyang drop bar dito, pumasok dyan, dito nag-split yan. Ayan, parang kayo ng jowa mo. Ayan, yung FD na ginamit sa kanya is a Shimano 105. Malamang ito yung R7000. Ito yung latest ng Shimano 105. And yung BB nito, yung BB mo is ano namin to, naka-press fit namin pala to. Yung kanyang BB shell dito, and silver na rin to. Yung ano naman niya dito, 50-34 yung kanyang chain link. Ang ginamit sa kanya is a decaf. Nasa 170mm yung haba nito. Halotech. Minago sa papunta sa mundo ng mga halimaw dito or kila Eugene. Ayan. So napabalta naman siya. Pwede niyong palitan. Feeling ko naman. Meron siyang tornilyo dito. So yung ano naman niya, tignan natin. KMC naman yung chain niya. So pangmalakasan na rin yung chain niya dito. KMC na rin ginamit. Ito is pang 11 speed. Yung ano naman niya dito, yung RD dumaan sa ilalim. Nandito yung material nga pala niya. T700 carbon. Ayan, linaw niyan. Ayan, T700 carbon. Tapos disc brake siya. Ito naman yung kanyang RD 105. Ayan, malit lang yung kanyang pulley dito. Ito yung R7000 ng 105, mga alien. And syempre, pag 105, 11 speed. The usual na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ang ginamit dito na sprocket or cogs is 11, 2080. Pakita ko sa inyo 2080, baka duda kayo. Ayan. Ito yung 2080. Yung 25. So yan, 11, 2080. Siguro naman, masakit sa ahon, no? Mga gantong setup. 105 na to, And tingnan natin, bilangan natin yung kanina spokes 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 spokes ang ginamit dito. Ito is stainless steel na kulay black. And naka-press na valve na rin pala to. Double yung kanyang rims dito. Yung ginamit na rin sa kanya, syempre decaf na rin to. And yung gulong na ginamit is pang malakasan na rin. Continental Ultra Sport 700 by 25C. And makikita nyo, wala sa ditong syempre mga lagayan ng kabit sa likod or bike rack. Ayan. Sa likod naman, mga alien, silipin natin yung likod nito. 140mm yung likod. Mas malaki yung harap na disc brake ito, mga alien. And yung dropout ng kanyang frame dito is a true axle na rin. Ayan. And dito naman, yung kanyang mount dito is naka-flat mount dito. And ito nga pala is cable actuated hydraulic ito, mga alien. So meron tong hydro dito banda. Nandito yung cable niya, yung hydro niya nandito. Yun yung pumipiga dito, naka-dual piston to, mga alien. So maganda to sa mga lusong. Sa kanyang seat post, yung seat post na ginamit niya sa kanya is carbon na rin to. T700 na rin to, mga alien. And dalawa yung adjust ng kanyang upuan dito. Ito yung port ng bakal sa kanya. Yung saddle is Sensa decaf na rin to. Yung hubs nga pala nito is decaf na rin. Ito naman port niya
carbon T700 din to. Nandito yung logo ni Cobra. And parehas lang to. 24 spokes, double wall, naka-presta valve. Continental Ultra Sport 700 by 25C. Yung ano naman niya sa unahan, nakatawa axle din to. Nandito yung kanyang flat mount. Ito is a cable actuated hydraulic din to. And mas malaki yung disc brake sa unahan. 160mm sa unahan. And 140 naman sa likod. Sa tapered na rin to. And yung kanyang drop valve dito, wala kanyang aero valve dito. Tignan nyo naman yan. Ang ganda. Nandito yung mga kable niya sa loob. Ang haba na to, feeling ko nasa ano na to, nasa 80 yung haba na to dito. And yung malamang sa malamang yung headset ito is ano na rin, nakasilver na rin mga alien. Yan, yung ginamit sa kanyang drop bar is a Dika. And syempre yung brake level niya o yung STI niya, literal na Shimano Total Integration is a 105 R7000. So ngayon mga alien, alamin natin yung timbang nito ni Java Vesuvio. Feeling ko around 10 kg na yung mga ganito kasi naka-disc brake na to. Siguro kung ginawa nila tong mag-caliper mga alien, nasa 9 lang to. Estimate ko lang. So alamin natin yung timbang niya mga alien. So titimbangan niya natin si Java Vesuvio. Kasama yung kanyang stock pedals na nakakabit na mga alien. 3, 2, 1. Yan. Ito yung actual weight niya. Naka LB siya. Gagawin natin kilo yan. Hindi yan, 22 kilo. Unit. Palitan natin yung unit. 10.1 kg. Okay yan yung unang timbang. Pangalawang timbang mga alien. Ito pag nabagsak ko to, bayad ako dito. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. 10.16. Ayan pangalawa. Pangatlo. Para sigurado tayo. Huwag kang babagsak. Wala tayong pera. 10.1. Yan. So around 10 kilo talaga siya mga alien. So comment na below. Kung para sa inyo, okay na ba yung ganyang timbang? Or sapat na ba yung ganyang timbang? Or normal ba yung ganyang timbang para sa isang naka-disc brake? Piling ko naman, magaan-gaan na to para sa naka-disc brake, no? Kasi 160 yung harap, 140 yung likod. Kung 160, malamang papalo to ng 1.30 or 20 kg. 10.30 pala, or 20. Okay mga alien, so yan na yung timbang niya, around 10 kg. And malamang sa malamang, na ipakita ko na rin, wala parinig ko na rin sa inyo. Yung sound check nyo to na hindi pwedeng pantakas sa asawa, dahil pati yung aso ng kapitbahay nyo is magigising sa ingay nyo to mga alien. Ito nga pala is naka-disc brake na rin, 160. And 140 sa likod. Feeling ko nagpabigat dito yung wheelset niya. Kung gusto nyo pagaanin pa to, siguro magpalit kayo ng wheelset. Pero sa presyo nito is lalaspagin nyo muna para hindi masayang, no? Meron nga pala itong tatlong kulay. Itong kulay black na may red, glossy type. Ito naman yung isa. Ayan yung isa, glossy type din siya. Black na may silver, parehas lang ng specs. Kulay lang yan mga alien. And ito naman yung isa, parang may pagka gold, may pagka dark blue. Yan yung available na kulay mga alien. So magkano nga pa ito mga alien dito kay Bike Lane Alabang? Ang presyo nito is 59,999. Meron ka pang pisong pang candy mo habang papauwi ka na nakangiti gamit tong bisikletang to mga alien. So comment down below kung para sa inyo okay na ba yung 59,990. Para sa akin okay na rin nyo kasi naka 105 STA na rin to. Yung kanyang FD and RD. Sa inyo kung gagawin nyo pa tong 105 yung kanyang crankset dito, pero okay na to mga alien. Laspagin nyo muna bago kayo magpalit para sulit yung mga piyesang nakalagay dito.